Sa bawat boarding house, may mga kwento. Kwento ng mga tenant, kwento ng multo. Pero may isang kwento na hindi ko makakalimutan. Ang kwento ng salamin na hindi sumasagot. Sa bawat tahanan, may mga bagay na hindi dapat tinatanggal. Kahit palumang salamin lang ito. Lumipat ako sa Maynila para mag-aral. Isang maliit na boarding house ang nahanap ko. Tahimik, mura, malapit sa eskwelahan. Walang problema, maliban sa banyo. Shared CR at may isang salamin doon na sobrang lumana. May gasgas, may mga singaw sa gilid. Pero sabi ko, normal lang. Daanan lang naman to eh. Isang madaling araw bumangon ako para umihi. Tahimik, walang ibang gising. Pagdaan ko sa CR, napansin ko parang na-late ng konti yung reflection ko. Nilakasan ko lang ang loob ko. Antok lang siguro. Pero gabi-gabi, paulit-ulit. Minsan, paglingon ko sa refleksyon, nakaharap pa rin siya. Hindi ako gumalaw, pero siya. Parang humihinga. Sinabi ko sa landlady, tumawa lang siya. "Huwag mong pansinin yan," sabi niya. "Basta huwag mong titingnan ng matagal at huwag kang tatapat dyan ng eksaktong 3:00. Huwag mong titigan yan ng matagal, lalo na pag 3:00. Isang gabi, sinubukan kong bantayan ang sarili ko sa salamin. Nagpatong ako ng cellphone, naka-video. Nakatapat ako sa refleksyon ko ng eksaktong 3:00 ng umaga. Una, wala. Pero nung tumama ang 3:03, ngumiti ang refleksyon ko. Hindi ako gumalaw. Pero siya, ngumiti. Tumakbo ako palabas. Tinawag ko si Ate May, kasama ko sa bahay. Pinapunta ko siya sa CR. Pagbalik namin, wala na ang refleksyon, salamin lang, blanco. Pero sabi ni Ate May, "Nandiyan ka naman oh, nakatayo ka sa harap." Nandiyan ka naman oh. Hindi na ako muling lumingon sa salamin. Pero napansin kong wala na rin akong refleksyon kahit saan. Hindi sa CR, hindi sa cellphone, hindi sa mata ng ibang tao. Parang yung nasa salamin na ang totoo. At ako na lang ang anino. Hindi lahat ng refleksyon ay sumusunod. Minsan, sila ang naunang umalis.